Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, nandito na po tayo sa part 3 po kung saan ay kailangan po natin gumamit ng linking verbs na maalinman sa am, is, are, was, over para mabuo po natin yung naturang English sentence. So, ang ibinibigay ko pong kaalaman ngayon ay matututunan nyo po yung mga English sentences na ginagamitan po ng linking verbs. Okay po? Ngayon po, ang panibagong salita po na ituturo ko sa inyo para makabuo po tayo ng panibagong English sentence gamit po ang linking verb ay ito po. Ito po. Itong verb. Okay? Na yung verb po natin ay dapat naka-past participle po ang spelling. Halimbawa po, itong salitang it. Okay? Pag ginawa nyo pong past participle po ang spelling niyan, magiging eaten po. Okay? Makikita nyo po yan sa dictionary. Pag hinanap nyo yung salitang it, tapos hinanap nyo po yung spelling niya para sa past participle, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay itong eaten. So, itong eaten, yan po ang ating gagamitin. Yan yung ating isusunod sa ating linking verb. Para makabuo po tayo muli ng panibagong English sentence gamit po ang linking verb. Okay po? Ngayon po, kapag ang inyong linking verb po ay sinundan nyo po ng verb na naka-past participle po, nakakabuo po tayo ng passive voice. Okay? Ibig sabihin ng passive voice ay yung ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon pero naapektuhan sa aksyon na ginawa ng iba. At ito po yung ating halimbawa. Ang mga estudyante ay tinawag ng kanilang guro. Sa English ay the students are called by their teacher. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa Tagalog, itong mga estudyante na ating pinag-usapan ay walang ginawang aksyon, pero apektado sa aksyon na ginawa ng iba. At yun ay, itong mga estudyante ay tinawag. Dahil sila ang tinawag, di sila yung apektado nung aksyon na ginawa noong iba, kung saan yung ibang iyon ay yung guro. So, ganyang klaseng ideya po ang mabubuo nyo kapag yung ating linking verb ay sinundan nyo po ng verb na naka-past participle. Nakakagawa po tayo ng passive voice. Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa. Ang pagkain ay binili ni Jose. Yung ating linking verb po dito ay itong ay sa Tagalog at sinundan po natin ng verb na binili. Na kung mapapansin nyo, ay itong verb na binili ay ang ibinibigay pong ideya ay naapektuhan niya yung ating pinag-uusapan na pagkain na kung saan ay wala namang ginawang aksyon. So, yan na pong senyales na tayo po ay nagawa ng passive voice. Okay? So, itong binili, kailangan nyo i-translate ng ayon sa passive voice. So, dahil sa ayon sa passive voice, dapat po itong binili, i-translate nyo ng naka-past participle. At ang past participle po para sa binili ay ito pong bought. Okay? Kaya yung binili, tinranslate ko bilang bought. Okay? Ngayon, yung I po natin dito ay tinranslate ko naman bilang was. Para ang maibigay ko pong ideya ay impormasyon na pang noon. So, ang ibig ko sabihin dito sa Tagalog, ang pagkain ay binili ni Jose noon. Yun ang ibig ko sabihin. Kung yung English sentence po ay may linking verb na kung saan ay pang noon ang ating ginamit at yung nga po ay yung was. Okay? Pero pwede po natin palitan itong was ng is. Kaso ang may bibigay yung impormasyon ay pang ngayon naman. Ang pagkain ay binili ni Jose ngayon. Pag gano'n naman po yung gusto nyong ibigay na ideya, the food is bought by Joseph. Gano'n naman po. Okay? Okay. Makikipansin po itong unang halimbawa natin. The students are. Ang mga estudyante ay. Di ba? Itinranslate ko po yung I bilang are para masabi na yung impormasyon na ibinibigay ko ay pang ngayon. Okay, galing po yan dito sa listahan ng pang ngayon. At kung mapapansin nyo, marami po yung estudyante
Kaya are po ang ginamit ko, hindi is. Ito po ang pinagbasihan ko, itong nasa baba. Okay? Kung mapapansin nyo, yung pinag-uusapan dito, ang mga lalaki ay marami ang bilang. Kaya yung I natin dito ay na-translate bilang are. Kasi yung are ay pangmaramihang bilang para sa ating pinag-uusapan. Kaya ganyan po nangyari dito sa ang mga estudyante ay the students are. Kaya are po ang pagkakatranslate ko sa ating linking verb na I. Okay po? Ngayon, ang bagong natutunan nyo ay kapag sinundan nyo po yung ating linking verb ng verb na naka-past participle, nakakabuo po tayo ng passive voice. Okay po? Maraming salamat po.